sa landas ng pag-ibig at pag-asa. Sa bawat pamilya, ikaw ang sentro. Ngayon at magpakailanman. Panginoon, narito kami, mga kabataang iyong tinipon, handang tumugon sa tawag mong magmahal at maglingkod. Buksan mo ang aming puso't isipan upang dalhin ka sa bawat tahanan. Humayo kayo, ito ang sabi ng Panginoon. Humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sulong lumakad, dalhin si Kristo sa buong mundo. Diyosesis ng Bumakan, mahal naming tahanan ng pananampalataya. Ihandog namin ang aming lakas at sigla para sa misyon niya. Muli pong paalala sa ating mga delegates na panatilihin po nating nakasuot ang inyong mga ID. Ano po, paiki-check po ng mga delegation head na kung ang inyo pong mga kasama ay nakasuot ng ID. Check. Paiki-check po. Check. Ang mga parokya ng Quezon, Ginyangan, Malaya, Bacalelon, maikuha po ng inyong attendance dito sa likod. Yung mga nabanggit ko pong mga parokya, Mission Center, paikuha po ng inyong attendance dito sa likod. Maria, ina naming mahal, samahan mo kami sa paglalakbay. Sa Diyosesis ng Bumakan, tatalima kami ng may tunay na pag-ibig. Humayo kayo, ito ang sabi ng Panginoon. Humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sulong lumakad, dalhin si Kristo sa buong mundo. Panginoon, narito kami, mga kabataang iyong tinipon, handang tumugon sa tawag mong magmahal at maglingkod. Buksan mo ang aming puso't isipan upang dalhin ka sa Hello, bawat mic check. Humayo kayo, ito ang sabi
Sound check. Check, check, mic check, check, check. Ihandog namin ang aming lakas at sigla para sa misyon niya. Kahit saan kami padala, O Diyos, tutugon kami ng may saya. Umayo kayo, ito ang sabi ng Panginoon.
Hello. Hello, Mike.
hey. Sound check. Sound check. Hello. Hello, hello. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikapitong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang atin pong banal na misa ay pangungunahan ng lubhang kagalang-galang, Eugenius L. Cañete, MJDD, Obispo ng Gumaca, kasama ang mga kaparian. Kaya't taglay ang ganitong diwa at kaisipan, ang lahat po ay magsitayo at sumabay sa pambungad na awit.
Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din po. Tayo'y nagtitipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Tayo'y magpasalamat sa Diyos nitong biyaya ng pagtitipon natin bilang isang pamilya ng Panginoon, isang sambayanan, lalong-lalo na kasama natin ang lahat ng mga pangarap ng mga kabataan sa misang ito habang inialay natin ang ating sarili para sa Kanya. Sa harapan niya, aminin natin yung ating mga pagkukulang, mga kasalanan, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalooban namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasihang sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudiyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling nabubuhay ang mga patay,
ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aking panahangin
di ako matitilang. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay magnas. Ituturo ko ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati na ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo tulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang ibigay mo sa akin. Sapagat inibig mo na ako
bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ang mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magantanda ng krus habang iginagawa ng pagbabasbas ng mabuting balita. Ang lahat po ay magsiupo. Sa ulitin, magandang umaga sa ating lahat. Kayo ba'y nagbatian na ng magandang umaga? Sabihin niyo kaya sa katabi ninyo, nasa likod ninyo na magandang umaga. Magandang umaga. Ang ating mga lingkod pari sa komisyon ng youth, si Father Tonton, si Father Alex, ating ding lingkod madre na si Sister Cecil, ang host parish ng DYD ngayon, Katanawan, kasama ang mga kura, mga kaparian, Father Richard, Father Emil, Father Alvin, at mga iba pang pari ng ating dioceses, mga bisita, mga speakers, at kayong lahat. Magandang umaga. Welcome sa DYD, Diocesan Youth Days 2026 ng Diocese of Gumaca. Habang ako'y naghahanda para sa ating misa ngayon, marami akong napag-isipan. Una, gusto kong tanungin kayo, mga kabataan. Nagsisimba pa kaya ang mga kabataan ngayon? O kung meron, ilang porsyento ang nagsisimba? Pangalawa, ano kaya ang gusto nilang marinig sa banal na misa? Pangatlo, ano kaya ang alam nila sa mga pangyayari sa ating bansa? Pang-apat, kumusta kaya ang kanilang pag-aaral? O sa mga hindi nag-aaral, kumusta kaya ang mga pinapasukan nila? Panglima, kumusta ang kanilang mga tahanan, mga magulang, mga kapatid? Pang-anim, may pangangalaga ba kaya sila sa inang kalikasan? At panghuli, yung sinasabi nating last but not the least, ano pa kaya ang kanilang dreams, kung sabihin, mga pangarap sa buhay? Mga katanungan na sa isip ko, baka naman hindi natin masasagot kaagad. Matagal nang sinabi at hanggang ngayon sinasabi pa rin, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya palakpakan ninyo ang inyong sarili. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Galing yan kay Dr. Jose Rizal. Alam kong alam ninyo yan. Isang walang hanggang tawag sa pagkilos.
Ito'y isang walang hanggang tawag para sa pagkilos. So maliban sa DYD, ano pa kaya ang pinagkakaabalahan ng mga kabataan? Mga pagkilos na hindi natin binibitawan dahil mahalaga para sa atin ang simbahan, ang bayan, ang ating bansa. May sumulat sa dyaryo noong nakaraang buwan na ang sabi niya, ang kakayahan ng mga kabataan na ipahayag at abutin ang mga idealistikong layunin nila kasama ang kanilang mga enerhiya, sariwang pananaw at malakas na kapasidad para sa pagbabago ay gumagawa para sa kanila ng isang malaking puwersa para sa pagbabago. So meron na tayong dalawang bagay dito. Kayo bilang pag-asa, kayo din bilang puwersa para sa pagbabago. Kaya mga kasama ko dito sa DYD 2026, itong aking humilia ay isang pagbabalik tanaw sa mga nakaraan. Binalikan ko yung World Youth Day message ng ating Santo Papa nang sabi niya sa mga kabataan, kayo'y mga kaibigan sa makatuwid, mga saksi. You are friends, therefore witnesses. Pinili ni Jesus na tawaging mga kaibigan ang kanyang mga alagad. Kaya sa inyong maliliit na mga circles dyan, tingnan ninyo uli yung inyong mga kasama, o baka kasama din naman ninyo sila sa parokya, magkakaibigan na ba kayo? Kayong mga nasa komisyon, kaibigan ba ninyo ang taga-ibang parokya? Mga taga-Tinigiban, may kaibigan na ba kayo dito sa mga taga-Katanawan? Kilala na ba natin sila? O sa anong level natin sila kilala? May isang DYD na nasalian ako noon. Pagkatapos ng DYD, may bumulog sa akin na pari, Pads, gusto daw ng isang youth na sasama sa iyo pauwi. Sabi ko, malayo yung aking uuwian. Sige, tawagin mo siya. Madalit sabi, nag-usap kami nung batang iyon, gusto niyang makaalis sa bahay nila. Dahil inaabuso siya ng kanyang stepfather. Isang konkretong pangyayari sa buhay ng isang bata. Natatakot siya sa kanyang stepfather at ang mama niya ay wala namang ginagawa. Madalit sabi, sumama siya sa akin. At dinala ko siya sa bahay ng mga madre. Mga kaibigan sa makatuwid, mga saksi. Saksi sa katotohanan, saksi sa daan ng katotohanan, saksi sa mahirap at mahamon, puno ng challenges na daan ng katotohanan ng mga kabataan ngayon. Ipinaalam ni Jesus sa kanila ang kaharian ng Diyos. Hiniling sa kanila na manatili sa Kanya, na maging Kanyang mga kasama, at isinugo sila upang ipahayag ang Ebanghelyo. Sabi din ni Papa Leo, nung nakaraang taon, mga saksi sa makatuwid, mga misyonero. Sa ganitong paraan, mga kabataan, sa tulong ng Banal na Espiritu, maaari kayong maging mga misyonero ni Kristo sa ating mundo. O sabihin ko na,
mga misyonero na kayo. Marami sa inyong mga kaedad ang nalantad sa karahasan, nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, mga napipilitang lumipat o tumakas. Marami ang kulang sa edukasyon at iba pang mahalagang gamit. Ibinabahagi ng lahat sa inyo ang paghahanap ng kahulugan, ng meaning, at ang kawalan ng kapanatagan sa kaakibat nito. Ang kakulangan sa ginhawa na numalagong mga panggigipit sa lipunan at trabaho, ang kahirapan sa pagharap ng mga krisis sa ating pamilya, mga masakit na pakiramdam ng kawalan ng mga pagkakataon, gayon din ang ating pagsisisi sa mga pagkakamaling nagawa natin. Ngunit ito ay naging lakas ninyo, naging lakas ng lahat sa atin na hindi sumuko sa anumang mga pagsubok, ngunit kailangang iangat bilang lakas at puwersa ng pagbabago sa sarili at sa samahan. Kaya kung alam ninyo yung word na coat of arms, yun ang aking gabay sa aking pagkapari at pagkaobispo. Go and make disciples. Humayo kayo at gumawa ng mga alagad. Humayo kayo at gumawa ng mga alagad. Mga kabataan, tumingin sa paligid, pakinggan ang mga pangyayari at kumilos. Magtutulungan tayo. Marami din ang naghihintay sa atin upang maging puwersa ng pagbabago para sa sariling pagbabago, para sa pagbabago ng pananaw, sa isang makabuluhang pagbabago galing sa hanay ng mga kabataan, isang makabuluhang pagbabago para sa ating bansa. May isang tula akong nakita sa internet gawa ng isang bata, tamang-tama para sa atin dahil ang pamagat ay bagong bukang liwayway. Kami ang kabataan sa bagong panahon, may tapang sa puso at talinong laon. Sa mabilis na takbo nitong mga taon, kami ang pag-asa sa bawat hamon. Bumubuhos man ng modernong agos, sa mga mitiin ay walang atraso. Gamit ang teknolohiya at dunong na lubos, pangarap sa bayan ay tataguyod ng puspos. Ang lumang nakaraan ay aming bitbit, ngunit bagong landas ang aming sinisid. Sa bawat pagbabago ng mundong kailupit, kami ang tulay ng pag-asa at langit. Iwan man ang luma na paglipas ng oras, kabataan ang siyang mag-aangat ng antas. Bagong panahon, ang aming baybayin ng patas tungo sa tagumpay na walang katwakas. Mga kabataan, maganda ang ating napakinggang mga pagbasa ngayon sa Ebanghelyo. Mga salitang may tapang, may lakas, may bahid ng pagtitiwala sa inyo. Mula sa gawa ng mga apostol, na sa katunayan mga gawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, ang dasal ni Jesus para sa atin. Magandang pagnilayan ang nasa saloobin ni Jesus para sa ating lahat. Ang kanyang dasal. Ama ng banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Mahalaga ang magkaisa dahil sa iisang Diyos. Ang makikipagkaibigan at makikipag-ugnayan sa kapwa kabataan, ang may isang makabuluhang pananaw,
may iisang makabuluhang pagkilos at marunong magdala sa mga ito sa iisang panalangin. Mabuhay kayong lahat. Ang lahat po ay magsitayo. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghintay ng Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan naway magkaisa sa puso at isip, kasama ang ating Santo Papa at ang ating mga obispo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalatay kay Kristo, bunga na nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ang bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga kabataan naway magsilbing pag-asa na magbibigay liwanag para sa pagkakaisa ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak naway mabuklod sa isang pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao naway tawagin sa ganap na makikipag-isa sa Diyos magpakailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. O Ama ng lahat, sa pamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ngayon po ay dadako tayo sa pag-aalay.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Ama naming lumikha, para ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo, sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyong lakas na kalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay di na rin iiba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon naming Papa, at ni Eugenius naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin, O Panginoon, na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristong muling nabuhay at umakyat sa kanan ng Ama. Nanyayahan tayong lahat na tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsiupo at ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. Sa
lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Wa man naming mapagmahal sa aming ginanap na pagkikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot ng kaligtasan upang kami ay mapaghindapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasasalamat po sa ating mahal na obispo na nakidiwang po sa atin at sa lahat po ng kaparian. Para po sa aming simple token, hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng certificate. Certificate of Appreciation. This certificate is hereby given to Most Reverend Eugenius L. Cañete, MJDD, in grateful recognition for your unwavering support, selfless dedication, generosity, and invaluable contribution during the Diocesan Youth Day 2026. We're a team, sulong kabataan ng Gumaka, therefore go and make disciples of all nations. Held on May 19 to 22, 2026, hosted by the Immaculate Conception Parish, Catanawan, Quezon. Your commitment and enthusiasm has greatly enriched the experience of the event, fostering the spirit of faith, discipleship, and mission among the young people of the Diocese of Gumaka. Given this 21st day of May, in the year of our Lord 2026, at Enverga University, Catanawan, Quezon. Signed by Ms. Mishkamay Arwen B. Ausa, Diocesan Youth Leader, Sister Cecilia B. Del Rosario, FDCC, Diocesan Youth Coordinator, Reverend Father Alexander M. Malabuyok, Assistant Diocesan Youth Director, and Reverend Father Radelson N. Capansana, Diocesan Youth Director. Inaanyayahan po dito para sa pagbibigay ang aming Director, Assistant, Coordinator at ang ating pong parish priest ng host parish. Thank you. Ready na, ready na? Aha, aha. Aha, aha. Kaya pa, kaya pa? Aha, aha. Kaya pa nga ni. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko po kahapon, yung during the Mass of Father Monching, mas marami hong bata na bago. Kaya po hayaan niyo po akong ipakilala ang mga pari. Bagamat na ipakilala ko na ho yung iba kahapon. Younger blood ho sila. Kung young blood, younger blood sila. Ang director po ng at manager ng Diocesan Printing Press Incorporated at formator po sa Mount St. Aloysius College Seminary, Father Lawrence America. Ano po? Beneath the Cross. At ang director po ng Stewardship Program, Balikhandog, Father Celso Barreto. Ano po? Palakad po natin. Speaker po natin siya, pati si Father Lau mamaya sa different topics and themes.
Ang kura paroko po ng San Pedro Apostol Mulanay, Father James Villapañe. Ito. Ano pa? Ang parish priest po ng Immaculate Conception Parish, Macalelon, Father Jing Caparos. Ito. Ang mission chaplain po ng Agro, San Isidro, Katanawan din po ang, San Roque, sorry po. San Roque, Agro, Katanawan, Father June Baldubino. Ayan po. Ayan po. Ang, dito naman po, naipakilala na din po natin, Father Felix, Missionaries of Jesus. Palakpakan po natin. Ang Assistant Parish Priest po ng San Pedro Apostol Mulanay, Father Marlon Dapito. Oh. Ang Assistant Parish Priest po sa Immaculate Conception Macalelon, Father Ricky Brosas. Parish Priest po at Director ng Munting Sambayan ng Kristiyano, Father Edison Hobalya. Parish Priest po ng Tinigiban. Ang Assistant Parish Priest po ng Immaculate Conception Katanawan, Father Emil Dapito. Assistant Parish Priest din po ng Immaculate Conception Katanawan, Father Alvin Sarmiento. At nabanggit na din po ang atin pong Assistant Diocesan Youth Director, Father Alex Malabuyok. At ang atin pong Chancellor ng Diocese ng Gumaca, Father Tony Ryan Del Moro. Yan po, nakakalimot na po. At sa atin pong ama ng diocese, lalaparan natin ang ating mga palad at mga kamay, Most Reverend Eugenius L. Cañete. Didi, palakpakan po natin. Maraming salamat po. May nalimutan ulit ako. Ang Parish Priest po ng Immaculate Conception, Katanawan, Quezon, Father Richard Eliasar. Araw-araw na lamang po ako. Alam niyo po, professor ko si Father Richard sa metaphysics. At isa sa pinagtatalakayan na namin ay masabi mo na ang lahat, pero ang pinakamahalaga ay hindi mo pa rin masasabi. Nalilimutan mo pa, pero nasabi mo na ang marami. Kaya po muli, palakpakan po natin ang bawat isa. Ganon din ang Immaculate Conception Parish, Katanawan. Maraming salamat po sa inyo. Ang lahat po ay magsitayo. Sige, isang malaking palakpak para sa ating lahat. Mas malakas pa na palakpak para sa ating Direktor, Father Tonton. Yung palagay ko nawala na kayo ng boses. So palakpakan natin yung ating organizing committee. Nakita ko rin naman sila kung paano sila gumalaw para sa ating DYD. Sige, meron din tayo dito sa harapan. May deacon, may magdidikon pa. Ibig sabihin magpapari, magdidikon. So napakarami ninyo. Kung pupunta kayo sa June 9 sa Macalelon, mapupuno ninyo ang simbahan. So, kahit may representante mula sa inyong parokya, sabihin ninyo sa inyong kura na sinabi ng obispo na isama po ako sa ordinasyon sa June 9 sa Macalelon. Ganon din sa June 30, ordinasyon ni Reverend Roland sa San Francisco. So, bagamat magandang naroon kayong lahat, pero mapupuno na siguro yung simbahan, kaya kaunti pang mga 2-3 representatives mula sa inyo. Sumakay lang kayo sa sasakyan ng inyong obispo, ng inyong pari, ang kura. Sige, sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At sumayin nyo ang pagbabasbas ng ating dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo ang taglay ang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ngayon po, ang
group picture. Okay, smile! Give your best mas! Mas masaya! Kaway, kaway! Okay, thank you po. Maglingkod, buksan mo ang aming puso't isipan upang dalhin ka sa bawat tahanan. Humayo kayo, ito ang sabi ng Panginoon. Humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sulong gumaka, dalhin si Kristo sa buong mundo. Tinatawagan po ang Diocesan Organizing Team dito sa una.